Tatlong higher officials ng PNP inalis sa pwesto dahil sa bigong operasyon sa 5 property ng Kingdom of Jesus Christ, kung saan nagkaroon ng mga alegasyon sa hindi tamang paraan ng pagpasok ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC ni Pastor Quiboloy. Bukod diyan, negatibo ang resulta ng operasyon dahil hindi naman naaresto ng mga pulis si Pastor Quiboloy at ang 5 pang co-accused nito. Bukod kay General Aligre Martinez na direktor ng Pro 11, tinamaan din si Police Major General Ronald Lee, director naman ng Direct Traits for Operation, at si Police Colonel Edwin Portento ng Intelligence Group. Inilipat ang mga ito sa Personnel and Holding Unit ng DPRM. Si Police Brigadier General Nicolas Torre naman ang ipinalit sa Pro 11, habang si Police Brigadier General Nicolas Salvador naman ang inilipat sa Directorate for Operation. Ang naturang balasahan ay epektibo ngayong araw, June 14, 2024. Matandaang umani ng pagbatikos ang pagpasok ng mga pulis sa loob ng property ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi ng warrant of arrest, dahilan para alisin sa pwesto ang 15 opisyal at tauhan ng Philippine National Police, para bigyan naman ng pagkakataon ang isinasagawang investigasyon ng pamunuan ng pulisya. Samantala, sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusob ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group bandang madaling araw nitong Lunes, June 10, nilusob ng mga armadong pulis mula sa Special Action Force at Criminal Investigation and Detention Group ang mga compound ng KOJC sa Barangay Buhangin at Tamayong sa Davao City, sa Samal Island at sa Itbog Compound sa Malungon, Sarangani Province. Ito'y para magsilbi ng warrant of arrest kay religious group leader Apollo Quiboloy at iba pang kapwa niya akusado. Ayon sa dating Pangulo bilang former Commander-in-Chief na sumusuporta sa PNP at AFP, ikinalulungkot nito ang kanyang naging desisyon bilang isa ring abogado. Iginiit ni Duterte na paglabag sa batas, trespassing at overkill ang ginawang pag-raid ng mga pulis dahil wala umano silang naipakita na search warrant. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda na niya ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Binalaan din nito ang law enforcement agencies na may mabigat na mga kapalit ang pagsunod sa ilegal na utos. Una, nang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Quiboloy kahit wala silang dala na search warrant. Linusob po ng batalyon ng mga kapulisan ang premises ng Kingdom of Jesus Christ, hindi lang po doon sa tabi ng airport. Linusob din po yung tinatawag nilang prayer garden, yung kanilang baptismal place at isa pang lugar. So 4 po yan. Ang paglusob po ay dahil nais silang iserve ang warrant of arrest. Pero bakit kinakailangan ng batalyon ng SAF para iserve ang warrant of arrest? At saka alam niyo pong nangyari dyan, abay meron pong paglabag sa saligang batas. Ano sabi ng saligang batas? Ha? The right of the people to be secure in their papers, and places shall be inviolable. Ibig sabihin, hindi po dapat malabag yan. At wala pong arrest warrant o search warrant na mai-issue except upon probable cause to be personally determined by a judge after examination of witnesses and after particularly describing the place to be searched and the items to be seized. Ibig sabihin, napaka-importante po sa ating saligang batas, sa ating Bill of Rights, yung magkaroon ng seguridad ng ating mga mamamayan sa kanilang mga lugar at sa kanilang pagkatao, na hindi po pwede na basta-basta papasukin ng mga lugar, lalong-lalo na po ito'y lugar ng pagsamba ng mga batalyong fully armed mga sundalo na didisrespetuhin pa. No? Kasi alam niyo sa mulat-mula, ang tawag sa mga lugar ng pinagsasambahan, sanctuaryo. Yung mga Middle Ages nga, miski hinahanap ng mga alagad ng butas, basta humingi ng sanctuaryo sa simbahan, hindi po pwedeng pasukin ng simbahan because those are sacred grounds. Pero ito po, nakita natin sa ating telebisyon, sa ating TV, sa YouTube, na talagang para bagang kampo ng MILF o kampo ng Islaya JI, no? Yung mga teroristang ISIS sa Marawi, yung Kingdom of Jesus Christ. Ay nako, isang tao lang po pinaghahanap dyan. No? Bakit naman batalyon ang pinadala dyan? Ang tingin ko po, ang talagang pakay
na ginawa nila sa panlulusob ng Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay warning sa lahat ng mga tututol sa gobyerno, humanda kayo. Gagamitin namin ang puwerso ng buong gobyerno para supilin kayo. Dahil, alam niyo po, ang pag-search ng warrant of arrest, tao lang ang hinahanap. Kung ikaw ay papasok sa isang bahay, kakatuka, nandyan ba ho si Juan de la Cruz? Meron akong warrant of arrest. At kung hindi mo naman nakikita si Juan de la Cruz sa loob ng bahay, wala kang karapatang pumasok. Ito nakita niyo ba, pati gate doon sa prayer garden, sinira at nag-aaresto pa ng mga tao dahil may dala raw bolo. Alam niyo ba kung ano yung prayer mountain? Prayer mountain yun bundok yun. Nasa nasa bundok apo na yun, natural, maraming ahas at yun ay farm. So natural, ang mga tao ron, may mga hawak na bolo. Alam niyo po, sa ating batas, bago ka makapasok sa mga bahay o sa kahit anong premises, kinakailangan meron kang search warrant. At ngayon nga po yung search warrant, hindi pwedeng basta-bastang makuha. Dapat binabasa pa ni judge yung mga affidavits na nagpapakita na may probable cause kung ano man yung krimen na nangyari at ano yung relasyon ng lugar na isi-search doon sa posibleng krimen na naganap. No? So hindi po basta-basta dapat nakaka-issue ng search warrant. Pero ito po, warrant of arrest lang hawak nila. Wala silang search warrant. So dapat hindi sila pumasok sa mga saradong lugar. Dahil ang pwede lang nilang gawin, katukin at sabihin, nandiyan pa si Juan de la Cruz, may warrant of arrest kami, palabasin nyo rito, ta-arrestuhin namin. O di naman kaya, abangan nila sa isang public place. Pero para lusubin po ang mga nakasaradong mga premises, yan po ay paglabag sa karapatan ng taong bayan na maging secure, yung magkaroon ng seguridad at alam nila na walang mangyayari doon sa kanilang mga premises, lalong-lalo na sa mga lugar ng pagsamba. Bukod po sa lugar ng pagsamba dyan sa linusob ng Kingdom of Jesus Christ sa tabi ng Davao Airport, meron din pong eskwelahan dyan, law school. At meron din po dyan istasyon ng TV at ang radyo ng SMNI. So talagang ang mensahe nila, pag kayo naging kalaban ng gobyerno, lulusubin din namin kayo. So ang talagang purpose po nila dyan, alam naman nila hindi nila mahahanap si Pastor Kibuloy dyan. Bakit? Kung alam nila kung nasan si Pastor Kibuloy, bakit 4 na lugar at sabay-sabay nila sinalakay? Kung alam nila kung nasan si Pastor Kibuloy, isa lang ang sinalakay nila at dapat nahuli nila. 4 na nga lugar yun, wala namang mga Kibuloy na nakita. Alam nyo, hindi ba kayo nahihiya din na gumastos kayo ng katutak na resources ng government para aresto ng isang tao tapos wala naman kayo na-aresto na isa? It shows an obvious lack of intelligence. Kasi kung meron kayong impormasyon kung nasan si Kibuloy, di dapat doon sa 4 na yun, nahuli nyo na siya. Wala. Pero ang pinakita nyo talaga, lahat ng puwersa ng Estado gagamitin kapag ikaw ay naging kalaban ng adiktador na regime ni Marcos Jr. Pangalawa, ang mensahe nila, wala kaming pakialam dyan sa Bill of Rights na yan. Alam namin may Bill of Rights, pero itong adiktador na regime ni Marcos Jr., baliwala na ngayon ang Bill of Rights. Baliwala na yung the right of the people to be secure in their premises. Wala na yan. Wala na kayong sense of security pag kayo kumakalaban sa gobyerno. Kaya nga po, ang sinasabi natin, abay, mas malala pa itong Marcos Jr. kaysa kay Marcos Sr. At si Marcos Sr., binigyan ng babala ang lahat sa pamamagitan ng pagdedeklara ng martial law. Itong nakita po natin sa mga telebisyon, talagang patunay po, prueba na martial law na hindi deklarado. At bakit naman kasi idedeklara pa ang martial law? Sang-ayon sa ating saligang batas na naman, ngayon kasi sa 87 Constitution, po pwede nang questionin ang legal at faktual na basihan na pagdedeklara ng martial law. At may mga pagkakataon na nga na ang Korte Suprema, ang Kongreso ay nag-review ng factual basis and legal basis. Bagamat so far nasang-ayunan yung mga naging deklarasyon ng martial law ng panahon ni GMA at ng panahon ni PRRD. Pero dito po ngayon, ang mensahe, wala kaming pakialam sa martial law. Basta mukhang may martial law na, hindi na namin madedeklara. Bakit? Dahil pag dedeklara yan, pwedeng mapawalang bisa. Pero sa tingin ko, lalo nilang isang tabi ang karapatang pantao, lalong nagagalit na ang tao. Ngayon po, yung mga wala namang pakialam kay Pastor Kibuloy, dahil hindi naman sila miyembro ng pananampalataya ni Pastor Kibuloy, naaalarma na rin. Kasi kahit papano, yun po ay isang pastor ng simbahan. Bakit nyo tinatrato na parang terorista? At bakit ganyang kadaming dahas ang dapat gamitin? At syempre, ang mensahe na pinararating nila sa taong bayan, kung yung best friend ng dating presidente at napakadaming mga tagasunod, nagawa na ma-raid sa ganitong pamamaraan, kayo pa kayang mga ordinaryong mga Pilipino? So ang intention po nila, takutin tayo. Pero wag po tayo magpatakot ha. Dahil yung ating karapatan, hindi po talaga yan mapapatupad kung tayo po ay magiging tiklop at hahayaan na yurakan na lang ang ating mga karapatan. Hindi po. Meron po tayong saligang batas at ang ating kataas-taas ang hukuman at mga korte naririyan
para ipatupad ang ating saligang batas. Kasama na po yung garantiya na hinding-hindi lalabagin ng Estado yung karapatan ng pantao na nakasaad sa Bill of Rights. Kasama na po yan yung right of the people to be secure in their places at saka siyempre yung kalayaan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. Kapag tayo po'y nagpatakot, mababaliwala ang ating mga karapatan at magtatagumpay po ang balakid ng adiktador rehime ng Marcos Jr. na supilin ang karapatan, takutin ng mamamayan ng sa ganun wala nang lalaban sa kanila at panghabang buhay na silang mananatili sa kapangyarihan. Abay, napansin nyo ba na bukod dito sa ginawang panalakay sa Kingdom of Jesus Christ, pinakakanta na rin tayo ng bagong Pilipinas. Wala talagang pinagkaiba doon sa ginawa ng Ama na bagong lipunan naman ang pinakakanta. Mabuti na lang nagsalita si Senator Coco Pimentel, hindi niyo pwedeng gawin yan na walang batas galing sa Kongreso. Siyempre, makukuha niya yan sa Kongreso dahil kitambi. Pero I doubt kung makukuha niya yung batas na yan sa Senado. Dahil wala namang ibig sabihin sa atin yung bagong Pilipinas. Ano ba ibig sabihin ng bagong Pilipinas? Walang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pinakamatinding pagkagutom sa kasaysayan ng Pilipinos. Pinakasadsad na balor ng peso. Pinakabagsak na stock market. O, yan ba ang bagong Pilipinas na nais nating i-celebrate? At kinakailangan awitin pa natin ang bagong Pilipinas? Hindi po. Itong bagong Pilipinas, ito po ay hindi po panaginip. Ito po ay bangungot. Dahil ito po ay talagang patunay na pinakamasama ang kabuhayan sa administrasyon ng adiktador na rehimeng Marcos Jr. Anong sa inyo mga listeners and viewers? Agree ba kayo? Disagree? Tignan po natin ang inyong mga opinion. Si Imelda Marimla, nakakalungkot ang ginawa ng staff. Dapat sa bundok sila pumunta para tugisin ang mga NPA. Magkakampi na nga po sila kaya yan ang problema. No? At least yung ilang mga institusyon. Ron Rogin Passion, Suke, correct. This administration manifests disregard to the rights of its people is just appalling. Wow, English ngayon si Rogin. Ha? Leo Ledesma, Attorney Roque, shout out po from Ireland. Hello, Leo Ledesma. Malaki ang pagsisisi ko, binuto ko ang bangag na Pangulo, nakakahiya sa kasaysayan ng Pilipinas si BBM. Well, lahat po tayo nabudol. Pero panahon na para maghusga kung dapat ba magpatuloy ang adiktador na rehime na yan. Okay? Salma Layos, sa panahon ngayon, hindi na tignan anong relihiyon po kasi ang namumuno ngayon ay pinahirapan ng lahat ng ordinaryong tao. Tama po yan. Okay? Pahirap po talaga. Napakataas ang presyo ng bilihin. Donna Castro, tanong ko lang po sa commanding officer, Sir, asan po ang sentido komonyo para sa isang tao lang ang dami-dami niyong mag-search ng search warrant? Wala pong search warrant, arrest warrant. Kaya nga po, illegal search yung nangyari. Kasi arrest warrant, pag-aresto lang pag nakita nila yung tao. May gera ba, sir? O tama, wala namang gera para may gera na dun sa Kingdom of Jesus Christ. Hi, Darlene D. Suke. Attorney, will they apply the same exact scenario when the ICC arrest warrant comes out? Ako po'y natatakot Kasi nagpadala sila ng 2 batalyong SAF doon at sinisanting 50 pulis Davao. Ang suspetsya ng marami, either yung pag-aresto kay Presidente Duterte o di naman kaya yung pagsuspinde kay Baste, no? Pero ngayon, ginamit na nila. Advance yan. Kumbaga, now showing, advance preview of what is to come, ang panlulusob sa kingdom. Yung nangyayari ngayon panlulusob na yan, nag-worry ako kay Presidente Duterte kasi baka mamaya sabihin nila, nagtatago sa bahay ni dating Presidente Duterte sa Kibuloy, baka lusubin ang isang batalyon na naman ang kaliit-liit na pamamahay ni dating Presidente Duterte sa Davao. Naked eyes, okay. Show of force para ipakita sa taga Davao kung paano dakpin si PRD kung may warrant sa ICC. Practice lang yan. Walang utang na loob ang mga kapulisan sa nagawa ni PRD sa kanila. Well, ako naman tingin ko po, sumusunod lang sila. Pero pagdating po kay PRD, mahihirapan po sila arestuhin dahil siya pong nagdoble ng kanilang sahod. At kaya naman nasasakdal ngayon sa ICC ang ating Presidente Duterte, inako niya ang lahat ng ginawa ng kapulisan. Kaya sa tingin ko po, magkakaroon ng utang na loob ang mga kapulisan. Gail, ano dyan? Attorney Harry, nagbigay daw ng statement sa Escudero na okay lang daw ang warrant of arrest na pumasok at maghalughog sa mga private property. Nililito nila mga tao. Pinalabas na lang tama ang ginawa nila. Ay naku, sa tingin ko po hindi po tama yun. Kasi dapat yan, nakikita mo yung tao. Walang ano po yan, walang dahilan para pumasok sa mga saradong lugar at hanapin yung tao. At lalong-lalo na dahil hindi naman nila nahanap. Ibig sabihin, wala silang impormasyon para magkaroon ng opinion kung nasaan yung hinahanap. Si G, Shalom Attorney, salamat. Nabutan ko live mo sa rest hour ko. Ay, mabuti naman po. Attorney, hanggang kailan kaya nila ito gagawin? Meron po bang pag-asa na matapos yung ginagawa nila? Watching from Israel, nakaka-stress na po pangyayari. Ay talaga po nakaka-stress, G. Okay, pero kinakailangan magtayong lahat, soberenyang taong bayan ang maghusga.
Joey B. Bulag Jr., Bulaga Jr. Attorney, ano po ang gagawin ng Kingdom of Jesus Christ sa ganito pong iyayari? Please give us enlightenment. Well, ako po, sasabihin ko sa kanila, magdemanda kayo dahil mali po ang ginawa nila. Okay? Sinira pang mga gate. Wala pong ganung karapatan kapag warrant of arrest lang ang hawak mo. Salvacion Bacunyata, Attorney, tulungan mo ang KOJC na makasuhan ang men in uniform para matuto ang administrasyon ngayon ni Bangang. Well, kung hingi po sila ng tulong. Okay? Bawal po kasi sa mga abogado na mag-apply. Edika Maliena, meron po bang makapangyarihan kilalam ang maluslos? Well, yun po mensaheng pinararating nila. Kami naghaharing uri ngayon sa Pilipinas. Tutulan nyo kami, lulusubin namin kayo, gaya ng ginawa namin, Kikipuloy. Ignis Minukawa, spokes, pwede ba ireklamo sa at may liability yung judge na nag-issue ng warrant of arrest o yung mga PNP Region 10 lang? Wala pong pananagutan naman si judge kasi ang sabi lang naman niya, hulihin mo. Pero hindi ko naman sinabing buksan mo mga gate at hanapin mo. No? Kasi dapat alam mo kung nasa saan siya para mahuli mo siya. Okay? Jose Eustaquio, Hi Attorney, bakit walang nag-file ng case sa Supreme Court? Well, kasi po, yung pag-aaresto, tama yun dahil may arrest warrant. Pero yung manner of service of the search warrant, yung arrest warrant, yan po yung mali. Yan po dapat ay kaso laban sa mga nag-raid. Kasi ang arrest warrant, hindi naman po license yung para mag-raid. Okay? Simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith.